Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamanok. Ngayon na po ay July. Official nang nag-umpisa ang mga stag derbies. Pero naka-priming na ang mga hens and broodcocks na gagamitin para sa Genesis breeding at malamang yung ibang mga asosasyon ay susunod dito sa trend na ito. Kaya itong social media natin, punong-puno ng katanungan tungkol sa breeding. At baka maiwanan tayo dahil sa napakaraming tanong, umpisahan na natin. Halimbawa itong galing kay FF Nicholas X4. Magkamag-anak pa yata tayo Anyway, itong tanong niya. Sir, ask ko lang sir, sana mapansin at masagot sir tanong ko. May nabili ako cock sir. I'm sure crosses siya. Hindi ko lang ma-identify kung ano ang bloodline niya, but humbly, naka 4 wins na siya sa derby. Balak ko sana bigyan siya ng 2-way crosses na hen. Maganda kaya ang magiging anak nun. Sir, salamat po. Alam mo kaibigan, kung baka kamag-anak pa nga dahil Nicholas ka Napakahiwaga ang breeding. Generally, mas gusto natin na alam natin ang bloodline ng ating mga manok. Karaniwan, ginagawa natin, pinupuro natin sila. Ibig sabihin, among themselves as a family. Although, sabi ko nga dati na, walang purong manok. Lahat ng manok ay crosses. Kaya lang sinasabing puro dahil binibreed mo sila among themselves as a family. At ikaw, Juan de la Cruz, ikaw ang gumawa niyan, kaya purong Juan de la Cruz yan. Sa ibang breeder naman, kahit crosses, kung laging yun ginagamit niya sa family for 7 generations, pwedeng pure na Pedro line yan. So, ganun ang ating definition ng mga manok. Okay. Sabi ko nga, in general, karamihan ay 2-way crosses ang ginagawa. Pero sabi nga ng Amerikano, pag panlaban, ang 3-way cross is a dynamite. Madalas nyo marinig, maski kay Idol B-Boy yan. Ang kaso mo ngayon ay hindi mo alam kung anong bloodline ng manok mo, pero 4-time derby winner. So, ibig sabihin, magaling talaga siya. Balak mong bigyan ng 2-way cross. Sa mga veteranong breeder, ang tawag nila dyan ay chapsoy dahil ang daming bloodline na ang pumasok. Pero kung tignan mo, ang breeding style ni Narragansett sa history ng breeding ng game fowls. Isama mo muna si Walter Kelso. Hindi sila tumitingin sa bloodline. Tumitingin sila sa performance ng manok. At kung kukuha man sila ng pullet or hen, inaalam nila kung yung linyada ng pullet or hen, yung mga kapatid na lalaki o yung tatay, ay parehas ang style doon sa broodcock na gagamitin nila. Wala silang pakialam kung yan ay 2, 3, 4, 5-way crosses. Basta pareho ang style, yun ang sinasabi nila breeding like to like. Ang kanilang theory doon, halimbawa pag pareho ang flyer itong broodcock, flyer yung lahi ng inahin, flyer to flyer, mag-aanak din ng flyer. Yun ang kanilang theory. Halimbawa, accurate cutter yung broodcock. Yung kapatid ng mga inahin na ito at yung tatay ay accurate cutter din. Ang kanilang theory again, cutter to cutter, maganda ang cutting accuracy ng magiging anak. Pero sabi ko nga, napakahiwaga ang breeding. Pag hindi mo alam ng linyada ng manok mo, maaaring sumabog ang breeding mo. Dahil sa dami ng mga linyada na nandun, dami ng bloodlines, pwedeng lumabas yung mga ibang characteristics na hindi mo nakikita. Baka pareho silang may recessive genes, halimbawa na hindi matapang, may kaduwagan. Baka mamaya biglang magtakbuhan yung mga anak ng manok mo. Cutter to cutter, pero may recessive genes lang yung poor cutting ability. Magugulat ka na lamang palo ng palo yung manok mo, hindi naman makapatay. Kahit na cutter yung tatay at yung lahi ng nanay. So makikita mo, pinaka-safe pa rin na mag-breed ka yung mga tinatawag nating puro. Sabi ko, puro dahil yun ay di-breed mo as a line for generations kaysa mag-breeding ka ng chapsoy. Ganun pa man, dahil magaling yung manok mo, 4-time derby winner, mas mainam kumuha ka yung tinatawag natin na puro na inahin. Puro based sa definition na binanggit ko kanina. So, halimbawa, itong manok mo ay sabi natin smart cutter dahil 4-time winner na nga. Kumuha ka ng kahalintulad na smart din, accurate cutter din ng mga inahin. Halimbawa, pwede ka kumuha ng roundhead, claret, kelso, butcher, or anumang bloodline na alam mo na maganda ang cutting quality para at least may basehan ka na solid na bloodline pampares doon sa 4-time derby winner mo. Ito naman ay galing kay Paul Brian Buesa 3509. Good day, Doc. May katanungan po ako sa mga stags ko. Meron po akong 5% na reject. Karamihan pasok ang tuhod at tiheya ang paa. Well, select ko naman ang breeding materials ko. Okay naman po ginamit ko. Ano po kaya sanhi? Bakit may lumalabas po breed ko na ganon? Salamat po. More power. Paul, gaya ng nabanggit ko, mahiwaga ang breeding. Kahit maganda ang materialis mo, magugulat ka na lamang may lalabas na kagaya ng sinabi mo na pasok ang tuhod o kaya tihaya. Pwedeng may recessive gene ang mga yan sa karakteristik na piki, pasok ang tuhod o kaya tihaya. Kaya lumalabas kahit na maganda ang materials na ginamit mo. Hindi natin maiwasan yan dahil hindi natin nakikita ang genes ng mamanok na gamit natin. Ganun pa man, kung hindi genetic ang issue, baka nutrition yan. Kalimitan, hindi balansyado ang calcium and phosphorus o kaya kulang
ng vitamin D. Kaya nagkakaroon ng leg problems. Piki, sakang, tihaya, kuminsan curled toe pa dahil sa kakulangan na binanggit kong nutrients. Napaka-importante talaga ito. Yung vitamin D ay para ma-absorb yung calcium and phosphorus. Kaya yung balance ng vitamin D, calcium and phosphorus, napakalaking bagay para sa bone development ng ating mga manok. Second, pwedeng mangyari ang management issues sa brooding. Pag overcrowded ang sisiw mo, maraming mabibisiklat dyan, maraming maiipit dyan, at yan ang magiging dahilan ng problema sa tuhod o paa ng manok mo. So tignan mo ang issue ng nutrition at ng management mo sa brooding. Dahil maganda naman ang ginagamit mong mga broodstock, i-assume natin na walang genetic problem, tutukan mo na lang ang management and nutrition. Pagdating sa feeds, napakaraming feed bill ngayon na para sa game fowl, balansyado, akmang-akma para sa alaga natin. Ito naman kay Rini Laustria. Good day, Doc. Tanong ko lang po, nakabili po ako ng Golden Boy sweater na broodcock. Sobrang sabik sa inahin, nakailang sampa siya sa inahin. Tapos minsan, masungit din sa inahin. Nature niya po ba yun or dahil sa inbred siya? Sana masagot po. Rini, madalas kong sabihin, napakahiwaga ang breeding. Kita mo yan. Sabi mo, sabik na sabik yung broodcock mo. Tapos biglang mamamalo ng inahin. Hindi lang sa'yo nangyayari yan, Rini. Halos lahat ng breeders naka-experience yan. Maski ako. Minsan, nakatuwaan kong mag-flock mating, 7 magkakapatid na inahin. Binigyan ko ng isang broodcock. Tama sabi mo, may sinasampahan siya at kung minsan masungit siya. At kung minsan, pinipili pa niya yung inahin na kinakastahan niya. At yung iba ayaw niya. Kaya kung minsan yung flock mating, bumababa yung fertility dahil hindi nakakastahan yung iba. Ang tanong mo, nature niya ba yon? Hindi ko masagot ng diretsahan. Baring may genetic consideration or maring may environmental situations. Kaya ganun ang gawain niya. Kung minsan, yung manok kasi, pag yung nag-aalaga ay gentle humawak na manok, wala kang makikitang problema sa broodcock na yan. Pero pag yung nagbibreed ay pabigla-bigla, halimbawa biglang nanguhuli ng inahin, biglang nanguhuli ng broodcock, nagugulat yung broodcock na yan, nagiging masungit yan. Kung binibigla mo, hindi lamang tao ang kanyang papaluin, kung minsan pati yung kasama niyang inahin doon sa pen. Kaya evaluate mong mabuti kung anong sitwasyon mo sa farm para malaman mo kung bakit ganon ang broodcock mo. Mas mainam sa breeder, gentle lagi para mas mainam ang pag-aalaga, mas mainam ang reaction ng ating mga broodcock. Kung yung broodcock mo ay namimili ng inahin na pinapalo, mas mainam ilabas mo yung inahin na pinapalo niya. Iwan mo lang yung kanyang kinakasta para at least mabawasan ang iyong concern. Mga kaibigan, napakaraming concerns tungkol sa breeding at iyan ay pagpapatuloy natin sa mga susunod na episodes ng ating programa. Lagi lamang tandaan ng ating advocacy sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o panlaban, health is always number 1.